So dito tayo 'no sa ating first topic, yung bang kakaba ba kayo dahil lalabas ng bansa at, kayo ay kakausapin ng immigration, 'di ba? So, you are on good hands right now kasi ako ay gumawa ng 12 mga karaniwang tanong ng mga immigration officers maaaring sa Pilipinas o kaya doon sa host country na bibisitahin natin 'no, at paano ba dapat sasagutin 'yan para hindi tayo stress. Ayan, okay 'no? So, ang unang tanong usually ay, ano ba ang purpose ng iyong visit? Okay. So dito sa purpose ng ng ating visit dapat sa totoo lang malinaw na malinaw ang ating sagot ano. Iwasan nating magpaligoy-ligoy dahil hindi naman nila gustong marinig ang buong talambuhay mo, okay. Dapat maikli at malinaw na sagot ang pakay mo ay tugma doon sa visa mo. Very important 'yun ha. So, kapag yung iyong visa ay tungkol sa ay ang na-approve ay visit visa, aba, wag mong sasabihing ikaw ay maghahanap ng trabaho doon. Ikaw ay dapat bibisita talaga doon. At sana dapat i-fulfill natin kung ano talaga yung nasa visa approval natin. Pero siyempre, alam ko naman ano na sa hirap ng buhay sa Pilipinas ngayon ay talaga namang, maraming napipilitan sa atin ang va-violate niyan. Pero maganda sana na sundin natin ano, dumaan tayo sa tamang proseso. Okay. So, um, ah, dapat maikli 'no, at saka straight to the point ang ating sagot diyan 'no, sa kanila. So usually, ito yung tinatanong, isang tanong, isang sagot. Yan yung ating basis dapat ano. So kung ang tinanong sa'yo ng immigration officer, "What is the purpose of your visit?" Ang sagot mo agad, "Bakasyon." Okay, wag ka na magdagdag ng ano, iba pang information, 'no? Kasi yun lang yung gusto nilang malaman, magma-match yun, doon sa visa mo kung yun man ano, bakasyon. Tapos humanda ka na lang sa mga follow-up questions, which I will give you tips about, on how to answer those in the succeeding, questions, ano? Ayan, okay. Sige. At, bago tayo magpatuloy, tayo muna ay bumati ano, dahil, sumama ngayon si Rogsak Jane 'no, watching from Hong Kong. Naghe-hello din sa atin si Ahon Pinoy from Japan at si Rial Tutski naman ay watching from Abu Dhabi. So hello sa inyo at welcome sa ating Usapang Pera Live. Okay, yung pangalawang tanong na karaniwang, tinatanong sa atin ng mga immigration officers ay, gaano katagal ang stay mo? 'Di ba? Papaano ba natin 'yan sasagutin? So, sasagutin natin 'yan sa pamamagitan ng pagbanggit noong definitibong date 'no, definitibong petsa. Dapat talaga sure na sure tayo doon sa, petsa. At kung yung ating dates ng pagpunta at pagbisita ay flexible, maganda pa rin na tayo ay prepared na doon sa definite dates na sasabihin natin. Huwag yung nandun ka na sa harap ng immigration officer, doon ka pa lang mag-iisip. Hindi magandang pangitain yun, ano? Mukhang red flag yun sa kanila. Kung open itinerary naman yung meron ka, make sure na yung dates na babanggitin mo doon sa immigration officer ay nandoon sa visa limits, no? So kunwari 30 days lang ang nakalagay doon sa visa mo ay tapos ikaw ay magsi-stay doon ng 45 days, no? Sabi mo February 1 ka dumating tapos sasabihin mo March 15 ka pa aalis. Nako, red flag 'yan kasi lampas na doon sa visa limit mo. Kaya dapat alamin mo kung ilang days ka ba talaga allowed doon, no? So, sample ulit, isang tanong, isang sagot kung paano ba ito haharapin, ano? So, ang tanong, gaano katagal ang stay mo? Sagot, 1 week. Period. Huwag mo nang dagdagan, no? Para ikaw ay hindi na magduda sa iyo yung immigration officer. Malinaw ang sagot mo, maikli at eksakto yung ibinigay mong impormasyon. Huwag nang magpaligoy-ligoy pa, no? Unless ikaw ay tatanungin ng follow-up question, huwag magvo-volunteer.
ng kung ano-ano mang mga impormasyon. Okay? Kung ano yung tinatanong, sagutin lang yon ng direkta at maikli. Okay? Ayan. Ang pangatlong tanong naman para sa mga lalabas na mga immigration questions ito. Ano ang katibayan na babalik ka sa Pilipinas? Ayan, ano? So, usually, actually, ito ay nakapatuon lamang naman doon sa return ticket, no? Tinitignan na actually ito sa check-in counter ng airline. Pero, ito ay tinatanong sa immigration ng yung mga immigration officers lalo na kung ikaw ay first time traveler kasi gusto talaga nilang ma-ensure na ikaw ay babalik ng Pilipinas. At ang matibay na katibayan na ikaw ay babalik sa Pilipinas ay yung return ticket mo, no? Syempre marami tayong mga iba't ibang sitwasyon diyan. Kaya dapat ihanda natin ang ating plane ticket, lalong-lalo na yung return ticket natin. Maaaring ito ay printed o kaya naman meron na tayong digital copy sa ating cellphone. Okay? So, para hindi ka nakabahan ay baka maubusan ka pa ng battery, mag-lowbat ka pa dyan or something, ano, mag-print ka na ng digital copy ng iyong return ticket para meron kang maipakita sa immigration officer, no? Para hindi ka kakaba-kaba, okay? Pero wag ka namang mag-print ng, Diyos ko, one rim, ha? Yung lang ticket lang talaga, maganda one page lang, yung maipapakita mo, no? Kung wala ka namang specific return date, kung na ano no, na pagpunta mo. Ako usually may mga ganun akong travels eh. Kunwari bibisita ako kay Edwin sa Thailand, ano. One way ticket lang yung bibilihin ko. Pero hindi pa ako sure kung kailan ako babalik ng Pilipinas, no. Ang ginagawa ko, nagbo-book na ako ng refundable ticket from a reputable airline. Ang paborito ko syempre ay ang ating flag carrier, ang Philippine Airlines. Sana po marinig nila ito at sponsoran nila tayo, no? And then, i-cancel na lang or i-rebook mo later. Okay? Para mayroon ka pa rin maipakitang valid return ticket sa immigration officer. Mas maganda na yon na sasabihin mo na meron kang return ticket at ika-cancel mo kahit na sa totoo lang wala ka pa talagang specific return date kaysa sa wala kang maipapakitang return ticket. Red flag yan, no? Maaaring hindi ka paalisin kasi mahina ang katibayan ng pagbabalik mo sa Pilipinas. Ayan, ano? Ayan, o kasama natin ngayon si Christy Rufino. O hello daw from Cyprus. Sana hindi po natabunan yung face niyo para makita ko naman. Ayan, hindi naman. Natatabunan ba yung face ko? Last time kasi natatabunan. Ayun. Anyway, so ayan, punta tayo doon sa pang-apat na questions, no? Kung ano yung tinatanong ng mga immigration officers kapag tayo ay lumalabas ng bansa. At yaan ay, saan ka titira during your visit? Okay? So, paano natin sasagutin yung tanong na yan, ano? Kung ikaw ay titira sa hotel, Airbnb at kaibigan o kamag-anak, eh di banggitin mo lang yon, sabihin mo, ako po ay titira sa hotel, Airbnb o kaya sa kaibigan or kamag-anak mo. No? Kung ikaw ay may flexible plans, gawing malinaw ang accommodation na isasagot mo. Kasi katulad ko, usually nagta-transfer from one city or another. Eh tinanong saan ka titira during your visit? Eh multiple locations 'yun. So, 'di ba banggit ko lang na ako po ay magsi-stay sa multiple locations, sa unang 2 araw sa hotel and then the rest po ay sa Airbnb. Ganun lang kasimple, no? So, at i-prepare din natin yung exact address of the accommodations na meron tayo. So maganda rin na i-print na natin yan, digital or printed copy ng mga reservations natin. Kasi gusto nilang nakikita yan, ano, because that will make them more confident na ikaw ay babalik sa Pilipinas. Kung kamag-anak o kaibigan ang titirahan mo, usually yung iba kasing mga countries ay nagre-require ng mga invitation letters on that. So lalong-lalo na kapag ikaw ay first-time traveler, ano, maganda na i-prepare mo lang na meron kang invitation letter to stay with your family or your friend, no? So, yun ako usually kapag tinatanong sa sa Bangkok pag ako ay pumapasok, saan ako titira? Sasabihin ko, ay sa condo po ng boyfriend ko. Tapos pag kasi
sinasagot mo yun ng with confidence at hindi ka kakaba-kaba, wala na silang follow-up questions, no? Sa totoo lang. Ayan. So, paano natin ito sasagutin? Isang tanong, isang sagot. Ulit, ano? So, ang tanong ng immigration officer, saan ka titira during your visit? Ang sagot mo, first 3 days in a hotel, then I move to an Airbnb in the next destination city. Oh, ganun lang. So, i-memorize mo na yan, no? Bago pa dumating doon sa immigration, no? I-run down mo na sa pumikit ka at sa iyong mata. Imagine mo nakaharap mo na yung immigration officer at itatanong yan sa iyo and then sagutin mo, no? Ng maayos, diretso at maikli. Okay? Siyempre, tinatanong din, ano ba ang trabaho mo? Oh, bakit ito tinatanong? Gusto lang nila malaman kung meron ka talagang kakayahan, no, na suportahan ang pagta-travel mo. Kasi baka naman galing sa pagko-contract ng mga flood control ang iyong source of funds. Oh, 'di ba? Sana all, 'di ba? Nakakainis yung mga yun. Ay, nanggigigil talaga ako sa mga yan, ano? So, ito, tinatanong nila talaga to verify whether you can support yourself, no? So, be prepared on follow-up questions about your job or your occupation. So, kung ano yung babanggitin mong trabaho, ay humanda ka, no, na mag-follow up sa follow-up questions na yan, ano? Usually, lalong-lalo na kapag kunwari ikaw ay visitor, tapos pupunta ka ng US or Australia, no? Usually kasi, yung mga yan, alam nila na in demand ang mga nurses. So baka mag TNT ka doon at maghanap ng trabaho, hindi ka talaga bibisita, no? Kaya maganda na prepared talaga tayo doon sa mga isasagot natin. Anong trabaho mo? Oh, nurse ang trabaho mo. Okay. Tapos baka ang next na nilang tatanungin ay, okay, saan ka nagtatrabaho? Bakang sabihin mo ay, naku, wala po akong trabaho ngayon, maghahanap po ako sa Australia at sa Canada. Naku, baka hindi ka pa sakayin. Tapos yung visa mo ay visitor, di ba? Dapat match. So sabihin mo lang doon talaga na kung saan ka nagtatrabaho. O pwedeng nurse ka ngayon at wala ka pang trabaho at hindi ka nagtatrabaho bilang nurse, pero iba ang occupation mo, nasa business process outsourcing ka, edi banggitin mo yung business process outsourcing kasi yun yung mas relevant. Okay? So ganito lang yon. Isang tanong, isang tagot. Naku, maikling-maikli lang. Ano ang trabaho mo? Okay? Sabihin mo lang, team leader po in a BPO company. Period. Huwag ka nang magdagdag ng kung aning-aning pa, no? Pero sakaling mag-follow up question sila, dapat handa ka na rin, no? Kunwari, tanungin ka, ang follow up na tanong, anong ginagawa mo sa trabaho? Sagot ka lang ulit with confidence. I make sure my team are on track of targets and provide support on complicated tasks. Di ba? Short and sweet ang iyong sagot. Okay? Ganyan lang po ha, para talagang sure na tayo ay hindi ano bang tawag doon? Airport to airport. Ano, naku, napakasakit talaga niyan. Kapag tayo ay ma-airport to airport ng dahil sa hindi tayo prepared sa immigration, no? Okay. Number 6, tinatanong din ito, magkano ang dala mong pera? Sa totoo lang itong tanong na to ay medyo tricky, ano, lalong-lalo na ako, no, kasi ang laman ng wallet ko ay usually kakaunti yung cash. Napakita ko nga sa inyo. Oh, ito ha. Ito ang aking ito ang aking wallet. Karamihan diyan ay mga karamihan diyan ay mga resibo, no? Kakaunti lang yung cash. No? Kakaunti lang yung kakaunti lang yung cash. Kaya medyo tricky, no, sagutin ito. So paano natin siya paghahandaan? Okay, ganito lamang 'yan, napakasimple naman, ano? So mag-ensure lang tayo that you are bringing money within the cash limits of that country kasi usually ay bawal tayo na nagdadala ng napakaraming cash doon sa ibang bansa dahil yan ay usually anti-money laundering, ano? Bawal yan. At if I'm not mistaken, sa Pilipinas ay maximum na 50,000 pesos yata or its foreign currency equivalent yung dapat na hawak lang na cash per person. Okay? So dapat alam mo yon, no? And then, ito ay chine-check din lang nila whether you have access and have enough funds
for your trip, no? So gusto nilang malaman kung mayroon ka bang sapat na pera at mayroon kang access, no, doon sa funds na yun, no? Kaya dapat i-check natin yung financial requirements noong country na binibisita natin at just in case, mag-prepare din tayo ng printed or digital copy ng ating credit card statement or bank statement para maipakita natin doon sa immigration officer. Usually ito ay kapag yung mga printed na yan usually kapag ikaw ay hindi frequent traveler, no? Kapag frequent traveler ka ay kayang-kaya mo na yan na digital copy. Okay, so paano ito gagawin, ano? Isang tanong, isang sagot ulit. Ang tanong, magkano ang dala mong pera? Ang isasagot mo lang diyan, $300 o kung ano man. Sa akin dito ngayon, magkano ba? Bilangin natin ang aking cash ha. Ito ay Swiss francs. So meron akong 90 Swiss francs. Ayun. So dapat saktong-sakto lang yung sasabihin mo. I have 90 Swiss francs, ano? Tapos may follow-up sila na tanong. Parang di naman kasya, yung 90 Swiss francs na yan or $300 na yan. Paano mo sasagutin? So parang is your cash enough to cover your expenses in your travel? Sasabihin mo lang doon sa immigration officer, I have credit and ATM cards with me. Oh, di ba? So, para ma-pacify sila na hindi ka nagdadala ng cash. Sabihin mo, actually, digital age na tayo ngayon. No? Ang ating mga financial transactions ay usually online na. No? Kaya, hindi na kailangan through card or through phone. No? Actually, ako ngayon, karamihan ay through phone ang ginagamit ko. No? Okay. Number 7 na question. Ikaw ba ang nag-empake ng sarili mong bag? Ayan. Okay. So, paano ba natin yan sasagutin at bakit nila ito tinatanong? So, ito talaga dapat alam mo kung ang laman ng bagahe mo at kung hindi ikaw ang nag-empake, mag-ready ka, no? Dapat handa ka sa mga follow-up questions. Bakit hindi ikaw ang nag-empake ng bagahe mo, no? Kaya maganda talaga na ikaw mismo yung magpapak ng sarili mong bag. Bakit ba nila kasi ito tinatanong? Kasi usually they want to check kung meron kang mga prohibited items na idadala doon sa bansa nila. For example, mga agricultural products, mga prutas, lalong-lalo na yung may buto, nako, ipinagbabawal yan kasi maaaring makadisturbo yan sa flora and fauna, no? Ecosystem ng bansa na pupuntahan natin. Kaya usually bawal 'yan, no? At kakailanganin natin ng permit mula sa mga quarantines, no? Sa Bureau of Quarantine ng Agriculture, usually 'yan ay nire-require, no? Ayun. Tapos usually ano pa yung mga 'yon, no? Kahit na mga pagkain na may karne, ganyan, no? Processed or hindi. Ay lalong-lalo kapag hindi, ay pinagbabawal 'yan kasi gusto nila na protektahan yung pagkalat ng mga virus o kaya ng mga bacteria na maaaring makaapekto sa mga livestock nila, no? Sa kanilang mga baboy, manok, no? Doon sa pupuntahan natin. Okay? So paano natin ito gagawin? Isang tanong at isang sagot lang ulit 'yan. So, tanong nila, sino ang nag-empake ng luggage mo? Ako po. Ganun lang kasimple. Huwag ka nang magdagdag pa ng mga kung ano-ano, no? Usually kasi kapag napaparami tayo ng sagot, ay doon pa sila nakakakuha ng red flag at tatanungin ka pa nila. Baka maging maging endanger pa yung iyong pagbisita. Okay? And then, yung isa pang tanong nila usually ay, mag-isa ka ba o may kasama sa travel? Ayan. So, paano ba natin ito sasagutin, ano? So, ito ay usually okay naman talaga na solo traveler ka, no? Ako usually ay nagta-travel alone at may advantages yun at disadvantages. Syempre, ang pinaka-obvious na disadvantage nun ay mahirap mag-enjoy mag-isa, 'di ba? Pero you get to learn how to do it, ano? Wala kang kausap, ganyan. No, may makita ka,
hindi mo ma-share yung experience with someone, ano? The best pa rin yung may kasama na nagta-travel. So, kapag solo travel ka, sabihin mo lang na solo traveler ka, no? At kung may kasama ka naman, sabihin mo rin kung sino yung mga kasama mo at ano yung relasyon mo sa mga kasamahan na yan, whether katrabaho, kaibigan, or kamag-anak. Again, isang tanong, isang sagot. So, ang tanong, sinong kasama mo sa travel? Wala po. None. I'm alone. Ganun lang. Huwag ka na magdagdag, no? Unless may follow-up question sila, dun ka lang sasagot. Huwag mo nang sasabihin, none, because I'm single and I haven't had a boyfriend or girlfriend since birth. Wala silang pakialam dun. Okay? Sabihin mo lang, wala. Okay? Ayun. Number 9, may kamag-anak ka bang bibisitahin doon sa bansa na pupuntahan mo, no? So, how do we answer this and why is this being asked? So, dinedetermine lang ng immigration officer yung reason for your visit, no? So, dapat clear sa immigration officer na hindi ka mag-overstay or magva-violate ng terms and conditions doon sa visa mo, no? Kaya maganda na i-prepare natin yung mga pangalan, address, and contact information ng mga bibisitahin natin doon sa host country where we will go, no? I remember noong 2005, ganyan, no? 2004, diyan ako first time na nag-apply ng visa sa Amerika at ako ay na-deny dahil hindi ko ma-provide yung proof ng economic ties ko sa Pilipinas at ang lagi kong reason ay bibisitahin ko lang ang aking mga kamag-anak. So, apparently kapag siguro, no, sa kanila, kung ikaw ay bata at bibisita ka doon sa family mo abroad, mas malaki siguro in their eyes yung chance na ikaw ay hindi na babalik sa Pilipinas. Okay? So, sa next time na ginawa ko, I made another application at ang ginawa ko ay related to work, yung pagbisita ko, no? So, nag-enroll ako sa isang kurso doon at yun ang sinabi ko na main na pakay ko na pagpunta sa Amerika. At yun, nabigyan ako ng 10-year visa. So, hindi ko na binanggit no, sa immigration officer na bibisitahin ko yung aking kamag-anak after. So, ang sinabi ko na lang ay, yun, pupunta ako doon at ako ay um, mag mag-a-attend ng short course. Okay? So, yun. So, paano natin ito gagawin? Again, isang tanong, isang sagot. May kamag-anak ka bang bibisitahin? Kung wala, sabihin mo, none. Yun lang. Okay? So, yun. And then they also usually ask, first-time visitor ka ba dito or doon sa bansang pupuntahan mo, no? So, bakit nila ito tinatanong? Kasi nag screen yung immigration officer for potential red flags, no? Hindi mo naman kailangan ibigay yung mga exact dates of your previous travels, just a general idea. So, paano natin ito gagawin ulit? Isang tanong, isang sagot. Are you a first-time visitor? Sagot, yes. Huwag ka nang magdagdag, no? Yes, because I want to know more about the culture of your country or something. Huwag na. Yes. Kapag tinanong ka ulit ng follow-up question, edi yun lang ulit yung sagutin mo. Huwag ka nang magdagdag, no? Kapag double-barreled question, ibig sabihin answerable by yes or no lang yung tanong nila, yes or no lang din ang isagot mo. Huwag ka nang magdagdag ng iba pang explanation unless mag-follow up question sila. Okay? Actually, yan yung pinakamagandang tip na titignan natin, no? Ano ka ba? Are you traveling alone? Yes or no lang yun eh. Yes or no lang yung isagot mo. Huwag ka nang magbigay ng application. Ganun din dito. Are you a first time visitor? Yes or no lang din yung sagot diyan. Huwag ka na magbigay ng iba pang kung ano-anong explanations. Ayan. Okay? Number 11, saang bansa ka nanggaling, no? Aside from the Philippines, usually kasi may mga connecting flights tayo, no? Nakikita naman ito sa passport at boarding pass mo, pero gusto lang talagang marinig ng immigration officer from your own lips ang kasagutan, ano? Tinitignan niya kung alam mo ba talaga
yung iyong travel itinerary, no? Kapag ikaw ay mayroong complex travel pattern, you have to be ready to explain, ano? Be clear and direct. No, actually, noong ako ay mga nasa aking 20s and 30s at madalas akong mag-travel kung saan-saan, yan usually yung tanong nila sa akin, bakit ka travel ng travel? Eh, very clear lang naman sasabihin ko. Ini-invite po ako ng aming Philippine embassies and consulates to provide training to overseas Filipino workers. Klaro, yun lang, 'di ba? Tapos kung mag-a-ask na sila ng invitation, "Oh, ito po yung, invitation, oh, ito yung exchange ng emails namin." 'Di ba? Yun lang. At lagi namang napapatunayan nga na bumabalik kasi ako ng Pilipinas, no? So yun, again, isang tanong, isang sagot, okey? Saang bansa ka galing? I flew in from Madrid but have been traveling around Europe this past month. Oh, 'di ba? Ganun lang kasimple ang pagsagot natin dyan. Dapat talaga confident tayo, no? And then, the last one, may items to declare ka ba sa customs, no? Do you have items to declare at customs? So, ito ay chine-check lang nila talaga kung ikaw ay sumusunod doon sa mga customs na yan. Kasi usually, kapag susobra tayo doon sa mga allowable items, tinatax tayo niyan. Halimbawa, eto, lalong-lalo na no, sa Singapore, napaka-stricto niyan. Ano? I think allowed ka lang ng isang kaha ng sigarilyo na pwede mong ipasok from outside of Singapore. Eh kung may dala kang isang rim, yung 11 boxes na yan, i-charge nila yan, cha-chargean ka nila ng tax dyan. O kaya, hindi ko alam, baka may violation pa yan. Ano? So you really have to be very careful and i-check natin ano yung custom rules nila. No? Dyan. Okay? Usually may mga limits yan eh. Ilang litro ng alak yung pwede mong dalhin and so on and so forth. Ano? And then, kasi kapag hindi tayo sumusunod doon sa kanilang mga custom rules, yung mga undeclared items natin na yan may cause legal troubles or problems sa atin. No? Maaari kang ma-detain at ma-question doon sa immigration at mahirapan kang lumabas or at worst baka makulong ka pa, 'di ba? Kaya kailangan talaga ay malinaw sa atin 'yan, no? Ano yung mga rules ng customs ng country na bibisitahin natin. At kailangan i-declare natin yung mga items na dapat ay dinideclare natin. Okay? So, for example, ako pag bumibisita ng Australia, no? May form na yun eh. Tapos meron ka bang dalang mga pagkain, meron ka bang mga dalang meat products, mga ganyan. So ako, dinideclare ko na lang talaga. At usually, ang nangyayari lang naman ay, chine-check doon sa customs, ano yung mga dala-dala mo, and then they will say whether that is allowed or not. Ano? Kung ito ay allowed, edi babalik sa iyo. Kung hindi allowed, usually yan ay itinatapon nila at sila yung nagdi-dispose noon, no? Kasi kapag hindi mo 'yun dineclare, tapos ikaw ay na-spot check, no? Tapos nakita nila meron kang undeclared item, maaari kang mamulta, maaari kang airport to airport kung ano no, talagang hindi ka papalarin. Naku, baka at worst, baka nga makulong ka pa kung prohibited item 'yan, ano? Lalong-lalo na kapag yung mga gamot, for example, dapat yung mga gamot na dinadala natin mayroon tayong prescription diyan at yung gamot na yon ay para sa atin o kaya para sa malapit na mga kamag-anak at ano lang, consumable ng a few days or ano 'no, hindi yung lifetime supply of medications, ganyan, ano? Again, paano natin ito gagawin in front of the immigration officer or customs? Tanong, do you have items to declare? Eh, kung wala, di, none. No? Safe ka kapag ikaw ay ang dala-dala mo lang ay yung mga usual na mga travel items, no? Pero kung may iba ka pang dala, i-check mo yan talaga, no? Kung ano usually yung rules ng country na bibisitahin mo. So, ano yung tips ko dito, no? Sa pagsagot sa immigration kapag tayo ay bumibisita sa ibang bansa. Be confident but respectful. Ayan, no? You have to maintain that. Kasi yung mga immigration officers at saka yung mga nasa customs, sa totoo lang, trabaho lang naman nila yon, ano? Na actually, it's really for the security of
the traveler and also the citizens, ano, kung sino yung mga nakatira doon, ano. Kaya talagang dapat paghandaan natin ito ng mabuti bago ang travel natin ay alam na natin ang mga rules at hindi tayo lalabag sa mga rules na yon, ano. And of course, when you are asked of questions, be direct and be straightforward. Pero yun, dapat polite ka pa rin, no? Yan yung ating ano, yan yung ating magagawa para maiwasan natin ang aberya kapag tayo ay humarap sa immigration. Maiiwasan natin ang ating pagkakaba. Ayan. Ako si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.